Okay, so good morning ulit, lalo na sa mga nasa Facebook at saka nasa YouTube. O kaya anumang oras na sa inyong panahon, good evening o kaya good afternoon, ano po. Sa mga nasa online na kapatiran natin. We are studying ito pong second area of studying the anointed of the Lord. This morning we will study qualifying the anointed, a continuation of our topic last Sunday about touching the anointed. So, uh, kung saan tayo natapos nung nakaraang linggo, ay doon po tayo magsisimula ngayong umaga para ma-review natin kung ano yung pag-aralan natin. Mahalaga dahil para continuation ng ating mapapag-aralan. Anong title 'yan? Anong title 'yan? Qualifying. Okay. Ito, kung saan tayo nagtapos nung nakaraang linggo about ano 'yan? Touching the anointed. So, project natin para makita natin kung ano ang papag-aralan natin dahil ang simula natin ngayon ay kung saan tayo nagtapos nung nakaraan linggo. So kung saan tayo natapos ay about the subject ay ito po, ano po. Okay, kung saan tayo natapos, we have studied itong particulars about the life of the first king of the nation of Israel, ano po, about King Saul, ano po. Okay, so last Sunday we took up itong binabanggit ng Panginoon na po by way of review diyan sa anong verse ito? Sa Hosea 13 verse number 11, ano po. Saan sabi sa Hosea 13:11 by way of reviewing itong past lesson natin para maintindihan natin itong second level, ano, itong second part, ano po. Hosea 13 verse 11 where the prophet Hosea says 13:11, I gave thee a king in mine anger and took him away in my wrath. Ano sabi diyan, ano ho? So the nation of Israel clamor for a king. Sabi sa verse number 10, I will be thy king. Sabi ng Panginoon, where is any other than that may save thee in all thy cities? And thy judges of whom thou sayest, give me a king and princess. So, in reply, sabi na pa sa verse 11, I gave thee a king in mine anger and took him away in my wrath. So, yan po yung life ni Apostle Paul, ni King Saul. King Saul, the first king of the nation of Israel, his death, yung particulars ng kanyang reign na pag-aral natin linggo, mahaba-haba yan. So, we will go to his death dahil nakasulat diyan sa kanyang ang kanyang kamatayan sa anong verse yan? Sa first ano yan? First Chronicles chapter 10, the Bible says mula sa verse number 13 let me read for you. So Saul died in his transgressions which he committed against the Lord, even against the word of the Lord, which he kept not, and also for
asking counsel of one that had a familiar spirit to inquire of it. So, nandyan yung summary ng kasalanan ni Apostle Paul. The reason why God killed him is because of his multiple transgression na binanggit yan sa verse 13. Ano po, he committed, of course, against the Lord and against His Word. Ito ay outstanding dahil when we sin against the Lord and against His Word, we will what we will do what King Saul had done also, na ang ginawa niya, asking a counsel of one that had a familiar spirit. So ang kwento diyan, King Saul seek advice from the witch of Endor. Sa other passages, ano po, instead of asking a counsel from the Lord, yan ang kasalanan niya, nakipagkita siya sa mga familiar spirit, ano po. Sabi diyan, so in verse 14, and inquired not of the Lord, therefore he, the Lord, slew him and turned the kingdom unto David, the son of Jesse. Sabi po diyan sa 1 Chronicles 10:13 to 14, ano po. His death, nakita po natin diyan, ano po. In violation of ano yan? Leviticus 19 verse number 31. Ito yung violate ni King Saul, ano po. Ang sabi doon sa Leviticus 19:31, regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. I am the Lord your God. Sabi diyan, ano po. So hindi sinunod yan ni King Saul. He went to ask a counsel to a witch na a familiar spirit. This means ano po, ito ay counsel from the demons na labag yan sa Panginoon. At also in another verse sa Leviticus chapter ano yan? 20. Chapter 20 verse number 6. Ang sabi diyan sa verse number 6 ba ito? And the soul that turneth after such as have familiar spirits, and after wizards, to go a whoring after them, I will even set my face against that soul, and will cut him off from among his people. Ayan, kaya this is the very reason why God killed King Saul a violent death under his enemies, because he first and foremost violated the word of the Lord. So yan po ang end niya, ano po. Okay? So ito pa yung napagtapusan natin nung nakaraang linggo, na pagsisimulan natin ngayon, ano po, about ano yung topic natin ngayon? Ano yung topic natin ngayon? Alam mo pong kasama dito, qualifying the anointed, ano po. Bago punta dyan ay dito tayo natapos noong nakaraang linggo, na pagsisimulan natin yung lesson natin ngayon, ano po. Okay, dahil ito yung element ng following the commandments of the Lord. Kung wala po ang tao nito, element na pupuntahan natin, na hindi siya pwedeng sumunod, hindi siya makakasunod sa Diyos. Ang tao po na wala po rin ng elemento na ito, repeat, ay hindi siya makakasunod sa Panginoon. So puntahan natin na po, na kita natin dito
uh, a short review of the Hebrew alphabet. Ano po, na pag-aralan natin, ano po, na according to, ano ito? Romans, according to Romans 8:15, ganito po sinasabi ni Apostle Paul, ano po, Romans 8:15. For ye have not received the spirit of bondage. Take note, the spirit of bondage, again, to fear. But ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Ano po, sa mga Arabic language, yung Abba ay Baba. Okay? Or Father, if I'm not mistaken. Ano po. So Abba in Romans 8:15 is the Hebrew word for the English word father. Ano po? Napag-aralan natin na yung Abba is a combination of two Hebrew letters, namely the Aleph and the Beth. Okay? Abba. Pag pinagsama yung Aleph and Beth, that is to be pronounced Abba or Father. Ano ho? Okay? The Aleph and the Beth, or the root word. Pagdating sa semiotic, ito po yung pinagsimulan ng English word na alphabet. Okay? Diyan sa Aleph and Beth in the Hebrew language. Ano po. Okay, so binabanggit niya po sa Romans 8:16, we have received the Spirit. Sabi diyan, ano ho? Okay, we have received the Spirit, at in the Hebrew alphabet, yung letter that symbolize the Holy Spirit is the letter He. He. The letter H in the Hebrew, ano po? Which is a symbol of the Spirit. Okay? So, mahalaga yan, ha? Mahalaga yan, ano ho? Ah... ano ito? Another explanation diyan, ano po? Kapag yung Aleph and Beth ay inilagay mo yung letter H dito po sa gitna, ang basa niyan is Ahab. Okay? Ahab. Okay. Kung wala yung letter H, that is Abba. That is Father. Pag nilagay mo yung letter H or the symbol of the Holy Spirit between Abba, ang basa ng Abba ay nagiging Ahab. Okay? At yung Ahab, that is the Hebrew word for love. Okay? So, mahalaga yan, ha? Mahalaga yan. Without the Spirit, with the Spirit, binabanggit dito ni Apostle sa Romans 8:16, with the Spirit, we are, sabi niya, we have received the Spirit of adoption. Ano po? At alam naman natin, adoption is synonymous to salvation. Kapag tumanggap ka ng Espiritu ng Panginoon, o kapag tumanggap ka sa Panginoon Jesucristo, you will receive the Spirit. Sabi diyan, ano ho? And Ahab is the very essence of Abba. The very essence of God the Father is love. Ayan, ano ho? Okay? So, another example, putting the letter H sa pangalan ng mga tao in the Old Testament, makikita natin dalawang halimbawa lang to para maintindihan natin, ma-assimilate natin yung kagandahan ng salita ng Panginoon. Ano po, okay? If you put the letter H dito po sa pangalan ni Abraham, ano po? Ang unang pangalan ni Abraham is Abram, di ba? O Abram means the father, a father of many. But if you put the letter H
again, sa gitna ng pangalan ni Abraham, magiging Abraham. Okay? Abraham. Meaning, the father of many nations. Okay? So, without the letter H or without the Spirit, Abraham is just an ordinary human being. Ano? Okay? Without the promise of the Lord. Ang tao po, kapag wala ang Espiritu ng Panginoon sa kanya, ay hindi mo pwedeng tanggapin ang pangako ng Panginoon. Na sabi ng isang Bible scholars na there are 30,000 promises of God in the Bible. Ano po? So, mahalaga yon. If you put the letter H or the symbol of the Spirit sa isang tao, if we receive, sabi ni Apostle Paul again, let me reiterate, but we have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Ano po? Sabi diyan ni Apostle sa Romans 8:16. And also, sa asawa ni Abraham, si Sarah. Si Sarai, di ba? Sarai. When God revealed Himself to them, God changes their name from Abram to Abraham to, and also from Sarai to Sarah. Okay? Because of the letter H, the symbol yan ng Holy Spirit in the Hebrew alphabet. So, yan po yung hindi po nasunod ni King Saul. Okay? Nandito yung mga particulars, ilan po ito? Ilan yan? 6 na particulars, areas na napag-aralan natin noong nakaraang linggo, na kung saan the Holy Spirit or God Himself did not work in the life of King Saul, dahil nga sa kasalanan niya na ginawa niya na nabasa natin dito po sa 1 Chronicles 13 ba yan? 1 Chronicles chapter 10 verse number 13 to 16. Kaya pag-ingatan ho natin yan, ano po, okay? Kapag ang tao po ay hindi na sumusunod sa salita ng Panginoon, ay magugulo na ang kanyang buhay. Dahil ang tao, pag wala ang Panginoon, malungkot siya. Katulad ni King Saul, nung hindi na siya kinausap ng Panginoon, ano na nangyari sa buhay niya? Naging malungkot siya. He received the spirit of, ano ito? Ano ito yung napag-aral natin ng linggo? Saan ba yon? Ito, ano to? He received an evil spirit, ano ito? 1 Samuel 16 verse number. Anyway, makikita nyo dyan sa inyong screen sa mga nasa online na po. Dahil hindi siya nakipag-usap sa Panginoon, mga kapatid. Ano po. So, ito yung katapusan natin nung nakaraan linggo. At dyan tayo magsisimula ngayong umaga. Ano po. So, punta tayo sa another slide. Asan yung slide na? Ito ba yon? Ito ba yung slide natin? Hindi. Yung lesson natin ngayon. Okay. Oo naman ako kanina. Mali naman pala yun. Okay, so ito. Ito ang lesson natin ngayong umaga. Qualifying the anointed. Yan, puntahan natin. So napuntahan na natin itong Hosea 6 verse number 6. Apo, na basahin natin ulit para ma-remind tayo anong binabanggit dito ni Hosea 6:6. Sabi diyan, "For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings." Sabi po diyan, no po. So, another important quality na papag-aralan natin ngayon ay itong binabanggit ni Hosea na God desires mercy more than sacrifice, and knowledge of God more than burnt offering. So merong contrast po dito, ano po?
may contrasting statement dito na sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Hosea that God desires the bigger things in the Bible, ano po, more than the 613 laws of Moses, ano po. Okay? Confirmed din yan ni Prophet Micah. Anong sabi ni Prophet Micah sa kanyang sulat sa Micah 6 verse number 8. Ang sabi, Micah 6:8, He had showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Sabi dyan ni Prophet Micah. Take note, ano po, ito po ay contrasting statement sa 613 na batas ni Moises, ano. Kaya in the book of Leviticus, hindi natin mababasa yung binabanggit ni Hosea at saka ni Micah na ano to? Justice or just mercy and righteousness, ano po, walking humbly with thy God, ano sabi diyan, or but to do justly, okay, or righteousness, ano po. Yan po, yung tatlo na yan hindi natin mababasa sa aklat ni Moises, ano po, sa sa Torah, sa first 5 books of Moses. Hindi mo mababasa yung Zadik or righteousness, hindi mo mababasa yung Aman or faith. Mga Hebrew words so yan, Zadik, the Hebrew word for righteousness, Aman, the Hebrew word for faith. Hindi natin mababasa sa Leviticus, and Ahab, the Hebrew word for love. Hindi yan mababasa sa batas ni Moises, ano ho, na kung saan ang sabi ng Prophet Hosea and Micah, yon ang weightier matter of the law. Okay? As confirmed ng Panginoon sa Matthew 23:23. Pakinggan natin mga kapatid, dahil dito yung sinasabi ng Panginoon po sa Matthew 23:23, when He confronted the scribes and the Pharisees. Sabi niya, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay the tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, which are judgment, mercy, and faith. Ayon, okay? So yan, yan ay confirmed ng Panginoon na itong righteousness, faith, and love, or mercy, judgment, mercy, and faith, okay, which are the weightier matter of the law. So ano sabi ng mga prophet ho dyan, ni Hosea at ni Micah? Enclosed or described in the Levitical law, or in the 613 laws of Moses, inscribed are these three important elements of the law, which are righteousness, faith, and love. Hindi mo mababasa yan, but they are described or inscribed or coded. Na ang sabi ng Panginoon sa Matthew 23:23, they are the weightier matter of the law. Sabi diyan, mga kapatid. Okay? So, yan yung basis natin sa pag-aaral natin ngayon about qualifying the anointed. Dahil being an anointed of the Lord, we must be able to see and understand how they work, how these three work together, how Zadik, Aman, and Ahab work together, how righteousness,
faith and love works together uh, in obeying the law of Moses in the 613 laws of Moses. These are the weightier matter of the law. Yan ang unang-unang quality na kung saan meron ang mga anointed of the Lord. Okay? Nawala yan na hindi yan sinunod ni King Saul. So titingnan natin ang ating mga sarili na dapat ito meron din tayo mga kapatid. We must be able to understand what is righteousness, what is faith, and what is love in accordance to the 613 laws of Moses. Na ito ang mahalaga mga kapatid. Ito ang foremost, ito ang number one na quality ni King David. Kaya puntahan natin yung pag-aaral natin dito about King David, about the quality of being anointed of the Lord. Ano po? Okay, so anong verse na pupuntahan natin dito? Dito sa 1 Samuel, ano yan? 21. Puntahan natin sa 1 Samuel 21 and we will study ito pong verse number. Okay, ito yung pagkakataon, ano po? Ito yung pagkakataon na kung saan si David ay obviously nagutom siya at pumunta siya sa isang house of the Lord, sabi doon sa 1 Samuel 21, at humingi siya ng tinapay. Ano po? Tingnan natin, ano po? Sabi sa verse na, anong verse yan? Verse number 3. The verse number 3. Okay? The story of David and the holy bread sa 1 Samuel 21, where the Bible says, "Then came David to Nob to Ahimelech the priest, and Ahimelech was afraid of the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? And David said unto Ahimelech the priest, The king hath commanded me a business, and hath said unto me, Let no man know anything of the business whereabout I send thee, and what I have commanded thee, and I have appointed my servants to do such and such a place. Now therefore, sabi ni King David, nakipag-usap kay Ahimelech. Okay? Si Ahimelech, siya po ay saserdote ng templo ng Panginoon according sa verse number 1 sa Nob, ano po. Okay? At ang sabi ni King David sa kanya, What is under thine hand? Give me 5 loaves of bread in mine hand, and in mine hand, or what there is present. And the priest answered David, hanggang verse ano yan? 5. And the priest answered David and said, There is no common bread under mine hand, but there is hallowed bread. If the young men have kept themselves at least from women. And David answered the priest and said unto him, Of a truth, women have been kept from us about these 3 days since I came out, and the vessels of the young men are holy, and the bread that and the bread is in the manner of common, yea, though it were sanctified this day in the vessel. So, pagdating ni King David doon sa priest, ano ho, sa Nob, ano ho, sa lugar ng Nob, ay nakapag-usap sa kanya si Ahimelech, ano ho, and as a holy bread, ano po, doon, ano po, sa kwento. And bakit ito ang tanong natin, bakit si King David nung nagutom pumunta sa templo, sa tabernacle dito, outside the tabernacle? This is not actually the tabernacle, a satellite of the tabernacle po ito sa lugar ng Nob, kasi the tabernacle is situated in a place
called Kiryat Jearim. Okay? Hindi po nasa Nob. Ano po? Parang pinaka satellite house lang ito, no, ng Panginoon sa Nob. Ano po? Okay? And David asked the holy bread, sabi po diyan, mga kapatid, ano po. At alam natin na bawal 'yon kainin. Bawal 'yung kainin ng sinumang tao kahit nahari pa, hindi pwedeng kainin 'yon, ano po. Okay, may mga kaya binabanggit diyan holy bread 'yan. Yan ay walang ibang kakain diyan, ano ho. Ah, so David asked the holy bread. Dito makikita natin na alam naman natin na ang the bread of life sa book of John is referring to the Lord Jesus Christ. Ano po? Okay, so he that eats my flesh and drink my blood shall have everlasting life, sabi niya, no? I am the bread that came down from heaven, sabi niya. He that eats my flesh and drink my blood shall have everlasting life, sabi niya, ano po? Okay, sa aklat ng Diyan. So, itong holy bread ito is a figure or is a symbol of the Lord Jesus Christ. Dito makikita natin, mga kapatid, na another quality of the anointed of the Lord is sumusunod siya sa Panginoon mismo, ano po. Okay, so he went to the temple asking the holy bread. Yan ang isang elemento na dapat meron ang mga tao na nanunungkulan. They are always seeking the bread of life. Ano po? We must be able to follow the will of the Lord Jesus Christ. Sabi po diyan, na po. Pero po ito po ay meron pong prohibition, meron sa law of Moses, ano po. Okay? Bago ka kumain nito, ano ho? Kasi bawal ito bawal ito kainin, ano po. So bago ka pwedeng kumain nito, ito muna ay ito ay may symbolism po nito, ano po. Ito po ang pagsunod sa tinapay ng buhay. Ito po ay may symbolism in the Old Testament, ano po. At ito ay isang quality na dapat nating masunod, ano po, na tayo ay, if the holy bread refers to the Lord Jesus Christ, ibig sabihin sa atin, tayo mga tagasunod ng ating Panginoon, always looking for what is the will of the Father. So, ano po, mahalaga ho yan, ano po, okay? Now, yan po ay explained, ano po, explained in Exodus chapter 19, ano po. Alam naman natin ang Exodus chapter 20, that is the time when the Lord handed the 10 commandments to Moses. So, chapter 19 is the preamble of the 10 commandments, ano po. Bago ka tumanggap sa kautusan ng Panginoon, dapat ito muna chapter 19 ang gagawin mo. Yan ang principle po diyan, ano po. Okay? Ganon din ang sinunod ni David dito. Bago sila magpartook ng holy bread, ay meron silang ginawa. Meron silang paglilinis na ginawa sa kanilang buhay. Ano po? Ano ang binanggit niya dito? Sa verse number ano to? Verse number 5 ba 'yon? Ha? Verses 3 hanggang verse number 5. Ano yung paghahanda bago sila binigyan ng tinapay? Kasi binigay sa kanila sa verse number 6, ang sabi, so the priest gave him hallowed bread. Okay? So, bago ibinigay ng high priest yung holy bread, merong paghahanda na ginawa nila. Ano yung paghahanda na ginawa nila? Ang sabi po dito ni David sa verse number 5, of a truth, woman have been kept from us about these 3 days.
Sabi po diyan, mga kapatid, ano po. So, David observed the doctrine of incontinency. Ano yung doctrine of incontinency? Ano po? Bago ka lumapit sa Panginoon, dapat ikaw muna ay naglinis sa iyong sarili. Yan ang ibig sabihin, ano po? Okay? Incontinency. Dapat meron kang pagpipigil sa iyong sarili. At sabi nga ng Panginoon kay Moses sa Exodus 19, ano po? Bago kayo tumanggap sa Ten Commandments, ay itong Exodus 19:15 muna ang iyong gagawin. Ano po? Ito ang nakakaintindi lamang ito ay yung mga may asawa. Okay? Hindi maintindihan to ng mga bachelors, ano po? Yung mga walang asawa, hindi maintindihan itong Exodus 19:15. Okay, so kung ikaw ay kinasal na may asawa ka, alam mo ibig sabihin ng Exodus 19:15 na paghahanda bago tumanggap ang holy bread. Na sinang-ayunan po yan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 7 verse number 5. Okay? Sa 1 Corinthians 7:5, binanggit ni Apostle Paul po doon yung doctrine of incontinency. Okay? Ang mga lalaking Kristiyano daw ay merong dapat pagpipigil sa sarili. Sabi niya pagdating sa mga makamundong pagnanasa, meron silang self-restraint, sabi doon ni Apostle Paul. Okay, so ganun din po dito, mga kapatid, ang quality. Bago ka mag-partake ng holy bread, meron ka muna paglilinis sa iyong sarili, sabi po diyan, mga kapatid, ano po. Okay, so ganun din po tayo, na bago tayo sumamba sa Panginoon, ay meron po tayong panahon na paglilinis sa ating mga sarili, okay? Ang magandang halimbawa diyan, yung mga saserdote sa templo in the Old Testament, bago sila mag-alay ng hain sa Panginoon, ay naglilinis muna sila ng sarili doon sa labas ng templo. Bago sila pumasok sa templo, naghuhugas muna sila ng kanilang mga kamay, mga paa, mga mukha. Okay, bago pumasok sa templo, dahil ang Panginoon natin tinuturuan tayo na maging conscious sa hygiene, which is an illustration of the holiness of the Lord, ang isang bagay na nagiging banal ay dahil dumadaan sa paglilinis, na proseso ng paglilinis. Kaya nga in spiritual matters, ang sabi ng Panginoon doon, without, sa Hebrews chapter 9 ba yun, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Sabi ito, mga kapatid. Okay? So this is another quality of the anointed of the Lord, always seeking for the holy bread. Okay? Yan ibig sabihin na weightier matter of the law. At alam natin sa verse number 6, hanggang anong verse ito? Verse number 6, so the priest gave him hallowed bread. Sabi po diyan, Ahimelech gave him hallowed bread. Now quickly tingnan natin itong pangalan ni Ahimelech. Okay, ano ba ibig sabihin ng Ahimelech dito? This Ahimelech is a dapat ang nag-aaral ng salita ng Panginoon, dapat aware kayo sa mga pangalan sa Bible, dahil meron pong hidden meaning ho dyan, na nakakaalam lang sa mga meron pong higher level ng discipline studying the scripture. Ahimelech is a Hebrew word, two Hebrew word by the way. That is Ahab, okay, and Melech. Okay, Melech.
Dalawa po yan, ano po. So, Ahimelech, Ahi in Hebrew is brother. Okay? Melech is king. Hebrew ng king. So, pag sinabi mong Ahimelech, ano ibig sabihin ng Ahimelech? The brother of the king. So, sino to si Ahimelech? He is a priest, but he is a brother of the king. Ano ibig sabihin yan? This will bring us back to sa napag-aralan natin nung nakaraang linggo. Asan na yung isang slide natin? Na-close ko na ba? Ha? Yung isang slide natin? Isang slide natin? Sa isang slide natin. Yan, ito ba 'yon? Ito ba 'yon? Ayan, ayan. Ito 'yon. This Ahimelech will bring us back sa napag-aralan natin nung nakaraang linggo na ano ito? The anointed and the prophets, ano po, na magkasama pagdating sa government ng ating Panginoon. The anointed referring to the king. Okay? So the king. Ito si David, the king, which is Ahimelech, the brother of the king. Sino po 'yon? Yung priest na 'yon. In line sa mga prophets, ano po. Okay, alam na natin may pagkakaiba ang priest and prophet, but they are working in spiritual matters, ano po. So yan ay ibig sabihin ng Ahimelech. Puntahan natin yung next. Ito yung slide natin. Ito ba 'yon? Puntahan natin ho yan, ano po. So Ahimelech is the brother of the king. Yan ang ibig sabihin ng Ahimelech. Since he is the brother of the king, Ahimelech gave him the bread. Sabi po dyan, mana po. Okay? At tingnan nyo ha, tingnan natin dahil ito ay quoted, ito po ay sinang-ayunan ng Panginoon sa anong verse ito? Sa Matthew chapter 12. Kasi pagka hindi po ito totoo, hindi dapat ito sinang-ayunan ng Panginoon. Sa Matthew 12 verse 1 to 8. Ano po? Okay? Natin sa Matthew 12 verse 1 to 8. Ipo-project natin para makita natin na dito. Ayan. Matthew 12 ba yan? Ha? Asan na yung ano ito? Asan yung back nito? Natin sa asan yung Bible dito? Sa Matthew chapter number Matthew 12. Natin sa Matthew 12 ha. Kasi sinang-ayunan ng Panginoon nito sa Matthew chapter number 12. Natin mga putil na po. Okay. So, ang sabi diyan. At that time Jesus went on the Sabbath day through the corn, and his disciples were hungered, and began to pluck the ears of corn and to eat. Okay. But when the Pharisees saw, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon
the Sabbath day. Sabi diyan, ano ho. Okay? Ito, nagutom ang mga disipulo at ang Panginoon, dumaan sila sa may mga mais, tapos kumuha daw sila ng mais. Ay syempre, nilinis, niluto at kinain nila. Kasi nagutom sila eh. Okay, sabi, siyempre nagutom, kumuha eh. Nung nakita yan ng mga Pariseyo, sabi sa verse 2, nagalit sila. Ba't kayo gumagawa niyan? Eh, yan ay labag sa kautusan ni Moises. Sabi nila, di ba, sa verse number 2. Ano ang sagot ng Panginoon? Sa verse number 3. Ano ang sagot ng Panginoon? Dito i-kinote ng Panginoon yung 1 Samuel chapter, anong chapter yung kanina? 21. God, the Lord Jesus quoted 1 Samuel 21 and sabi sa verse number 3. But he said unto them, have ye not read what David did? Have you not read what David did when he was hungered, and they that were with him, how, sa verse 4, how he entered into the house of God and did eat the showbread, which was not lawful for him to eat. Okay, ito yung napabasa natin kanina sa 1 Samuel, di ba? Ang ginawa ni David, pumunta kay Ahimelech at kumuha ng tinapay dahil nagutom sila. Hindi nyo ba nabasa yon? Sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo. Okay, obviously, sinasabi ng Panginoon, ba't hindi kayo nag-aaral ng inyong Bible? Nakasulat yan sa Bible nyo. Ba't hindi nyo binabasa? Ba't hindi nyo binabasa? Sabi po doon na po. Okay? So hindi nila nabasa, ano po, sinabi ng Panginoon doon, pinaalala ng Panginoon, ano. He entered into the house of God and did eat the showbread which was not lawful. Hindi po pwedeng kainin ng ordinaryong tao yung showbread. Sabi ng Panginoon, ano po, sa mga Pariseyo. Pero kinain ni David, sabi diyan, ano. Okay? At sinasabi po dito, ano po, at sa verse number 5, ano sabi po diyan ng Panginoon? At hindi nyo rin ba nabasa na how that on the Sabbath day, yung mga pare sa templo ay hindi rin nila sinusunod yung Sabbath. Sabi po diyan, ano, kasi pagdating sa Sabbath sa mga Hudyo, bawal magtrabaho ng trabaho na ano ito, na may sukatan sila eh. Bawal magbuhat ng mga bagay-bagay na mas mataas kaysa sa iyong balikat. Ayun, yung sabi nila. Ibig sabihin, pwede kang gumawa pero yung minimal lang, pero yung matinding trabaho hindi pwede. Pero yun ay hindi rin sinusunod ng mga pare sa Old Testament, sabi ng Panginoon, ano po. Kasi sila po ay naghahanda ng mga sakripisyong mga hayop sa templo. Siyempre mabigat na pagtrabaho yon. Ginagawa din ng mga pare yon sa templo eh, sabi ng Panginoon. Okay? Bawal yon. Bakit ginagawa nila? Pero yung mga pare na yon, they are also blameless. Sabi ng Panginoon, okay? So dito makikita ho natin yung dito yung pagsang-ayon ng Panginoon sa ginawa ni David. Na ayon sa mga Pariseyo, bawal gawin yon. Pero ginawa ni David at sumang-ayon si Ahimelech at sinang-ayunan ng Panginoon na totoo nga bawal yon, may prohibition si Moises, pero yung mga pare ganun din, pero they are blameless. Ano ibig sabihin nito sa verse number 5? The priests in the temple profane the Sabbath and are blameless. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, ang isang tao
pwedeng hindi sumunod sa 613 na batas ni Moises at walang kasalanan, sabi ng Panginoon diyan, ano ho. Okay? Now dito tinuturuan tayo ng Panginoon, tinuturuan ng Panginoon ang mga tao dito na yung susunod. Ano po? Yung susunod. Ano ba yung susunod na statement na ito yung tinuturo ng Panginoon na po. Sa verse number 6, but I say unto you that in this place, ano yung place na yon na pinapag-usapan nila? The temple. Okay, yes, sa verse number 5, the temple, okay? That in the temple is one greater than the temple. Sabi po diyan, ano po? Okay? In this place, ano to? Sorry, di ko makita ha. In this place, or in the temple in the Old Testament, merong isang greater than the temple. Sabi po diyan, ano po? Sino yon? Sino ang mas mahalaga? Sino yung mas mahalaga sa templo? Yan ang sasagutin natin mamaya. And sa verse number 7, ito. The Lord Jesus Christ quoted 1 Samuel chapter 21, di ba? Pero in verse number 7, ito, the Lord Jesus Christ also quoted yung binasa natin sa saan ito? Yung binasa natin sa Hosea at saka sa Micah chapter 6. Okay? So God quoted 1 Samuel and the Lord Jesus Christ also quoted Hosea 6:6 and Micah 6:8 nung sinabi niya na but if ye have known what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice, ye would not have you have not condemned the guiltless. Sabi diyan, ano ho. Okay? So dito makikita ho natin mga kapatid na nagtutugma yung napag-aral natin kanina, another quality ng the anointed of the Lord is he can see the very spirit of the law. Okay? He can understand the weightier matter of the law, which are righteousness, faith, and love. Sabi diyan, ano po? Kaya nga sa verse number 8, ano sabi diyan ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, for the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Ibig sabihin ng Panginoon, yung mga laws, yung mga 613 na batas ni Moises, ano po, ay mahalaga yan, pero wag nyong kakalimutan yung pinaka-espiritu ng kasulatan ng batas, sabi ng Panginoon dito, ano po, na pinapakita niya na mas mahalaga, merong isang bagay na mas mahalaga sa templo at merong mas mahalaga kaysa sa mga hain, mga sakripisyo, which are mercy. Sabi doon, I will have mercy and not sacrifice, of the quoting Hosea 6:6 and Micah chapter 6 verse number 8. Ibig sabihin po niya mga kapatid, He is the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin niyan, ang mga 613 na batas ni Moises, they are not, makinig ko ya, ito yung pinakamensahe natin, they are not the very description of the character of God. Okay? Ang pinaka-description ng, kung gusto mong malaman talaga ang ano ba Tagalog ng character, ang character ng Panginoon, ano sabi niya? Anong sabi niya dito? I am the Lord of the Sabbath. Ano ibig sabihin niya? Tignan mo ako, anong gagawin ko, sabi niya. Ano? Yung mga 613 na utos ko sa Old Testament, hindi yon ang aking karakter. Okay? Pwede kang hindi sumunod doon, pero magiging blameless ka, sabi niya sa verse number 5. Okay? Pwede mong hindi mo sundin yung 613 na batas ni Moises and you can come out blameless sa pamamagitan ng ano?
Sundin mo, tignan mo yung Panginoon ng Sabbath day, sabi sa verse number 8. Ano ho? Sundan mo yung holy bread, which is the Lord Jesus Christ. Ano ho? Ano ang hinihingi ng Panginoon dito? It is not the obedience of the 613 laws of Moses, but it is, sabi dito sa Hosea 6:6 at Micah 6:8, I will have mercy and not sacrifice. Sabi diyan, ano ho? The weightier matter of the law is not sacrifice, but it is mercy. It is, it is Ahab, Aman, and Sadiq. It is righteousness, faith, and love. Those are the three Hebrew words, ano po, na hindi natin mababasa sa batas ni Moises. At yan ang kinakailangan gawin po natin dahil tinuturo sa atin, mga kapatid, itinuturo sa atin ni Apostle Paul. Ito sinang-ayunan ni Apostle Paul sa ano ba ito? By the way, puntahan natin itong the Lord Jesus Christ being the Lord of the Sabbath. Tignan nyo ako kung anong gagawin ko, dahil yung 613 hindi yan ang description ng katangian ko, sabi ng Panginoon. Ano po? Okay? You can bypass the 613 and still be blameless, sabi niya sa verse number 5 diyan, ano, ng ating Panginoon. Dahil kapag tumingin ka sa Panginoon, anong sabi niya? Anong sabi niya dito sa John chapter, punta natin sa John, Matthew ito, no? John chapter, ano ito? Dali mo makita. 18 ba to o 19? Dali nga dito. John chapter 18? 18. Ito. 18 verse number 37. Anong sabi ng Panginoon dito? Ano po? John 18:37. Ano po? Okay. Ito. Pilate therefore said unto him, Art thou the king? Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my word. So, ano sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo at sa atin ngayong umaga? You can still be blameless without following the 613 laws of Moses if you follow the holy bread, which is the Lord Jesus Christ. Dahil the Lord Jesus Christ, sabi niya sa John 18:37, I am the, ano dito? I am the truth. I am the very declaration of the truth. Sabi niya, ano? Kung ano ang katotohanan patungkol sa pagiging blameless, ay another quality na ikaw ay anointed ng Panginoon is you are always following the Lord Jesus Christ. You are always following His Word. So how can you follow His Word if you do not know His Word? Mali-mali ang interpretation. Ano po? At ito po ay sinang-ayunan ni Apostle Paul sa Romans chapter 10. Punta natin sa Romans 10 lang, matatapos na tayo. Romans 10. Dali at tayo mag-back. Tayo mag-back. Asan na ba ang back? Ito? Yan, Romans 10. Mga kapatid, tingnan natin. Okay? Romans 10 verse number 4 ba ito? 4. Ano sabi diyan? Tingnan nyo ha. You can still be blameless, sabi natin, without following the 613 laws of Moses if you follow the holy bread, dahil the Lord Jesus Christ is the declaration of the truth. At ang sabi ni Apostle Paul, sinang-ayunan niya, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth.
Wala, hindi na yan ang pinakamaliwanag na statement ng Panginoon. The end of the law, sabi diyan sa Romans 10. Tingnan niyo mga kapatid, matatapos na tayo sa Romans. Let me share this sa Romans 10 verse number 4, ano po. Dahil ito ang pinaka mensahe natin. Pag sinabing for Christ is the end of the law, ano ibig sabihin ng end of the law? For righteousness. Yung salitang end po diyan sa English, ano po? The Greek word there is telos. Okay, ito ay another argument about proof of the existence of God, yung tinatawag na teleological argument, ano po. The Greek word for the end, yung salitang English dito na sa Romans 10:14, that Christ is the end of the law. Okay? Ang Greek word ng end diyan is telos. Ang ibig sabihin ng telos, it is the Lord Jesus Christ is the purpose. Ano po? The purpose of the law. Okay? He is the purpose of the law. Ibig sabihin, ito yung pinaka declaration. Ano po? Ito yung pinaka ano ba Tagalog ng purpose diyan? Kadahilanan ng 613 laws of Moses, mga kapatid, because he is the holy bread. Okay, so yan yung mensahe natin na qualifying the anointed. Isang part po lamang niya na napag-aralan natin. Saan na ba 'yon? Napag-aralan natin ngayong umaga, ano po. Okay, so anyway, saan na yung isang chart natin? Ito ba 'yon? Ito ba 'yon? Chart natin. Okay? The purpose of the law, which is the Lord Jesus. Yan insinuated doon sa kwento ni David when he went to Ahimelech and asked the holy bread. So, meron pa tayong isang area, number 1 pa lang yan. Number 1, yung number 2, hindi pa natin na puntahan. Another quality of the anointed of the Lord, ano po. But anyway, yan na lang tayo magtatapos. Pupuntahan natin yan sa susunod na linggo. Nawa ang salita ng Panginoon nagbigay sa atin ng kalakasan at katalinuhan upang maintindihan natin siya sa ating paglilingkod sa Kanya. So in our closing prayer, sana makasama kayo ulit, ano po, sa susunod na pag-aaral natin next Sunday. At kung na-miss nyo po yung ating pag-aaral, you can go to our YouTube channel or Facebook channel para po masubaybayan ang ating mga pag-aaral patungkol sa aralin sa ating salita ng ating Panginoon habang naghihintay tayo ng kanyang pangalawang pagbabalik. God bless you. See you again next Sunday.